Approve ako sa choice of winners ng mga hurado sa 51st Metro Manila Film Festival, but not 100%. But I still respect their decision. Kanya-kanya tayong panlasa. Kaya meron din ako sarili kong choices and I will rank the Film Fest entries from 8 to 1 according to quality. Yung hindi masyadong kagandahan hanggang sa pinakamaganda. Pero bago ko i-reveal ang aking ranking, please don't forget to like and subscribe to our channel, PH Time, and press the notification button for further updates. So, umpisa na tayo. 8 entries, kaya I will start with number 8. Shake, Rattle, and Roll, Evil Origins. As usual, 3 episodes ito pero supposedly ay konektado ang tatlong kwento. Baka naman sinulid na pangsulsil lang ang ginamit para itali ang tatlong kwento, kaya napatid agad. O sige, ako na ang mahinang umintindi kasi hindi ko masyadong nag-gets yung connection. Well, may saving grace naman ang Shake, Rattle, and Roll. Maayos ang 3rd episode, pulido, superior ang visual effects. Suspenseful din naman, kaya kahit papaano ay tumayo. Yung 1st episode, yung may mga madre, pasado na din, panglamang tiyan. Pero yung 2nd episode, pwede kayang humingi ng refund. Baka mga Gen Z lang ang di mag-refund kasi para sa kanila naman talaga itong episode. At saka, mapera naman daw ang mga Gen Z. Pero, ipon-ipon lang pag may time para may pang Film Fest viewing kayo sa December. At nang hindi natataranta ang MMDA sa liit ng kinita ng MMFF. Joke lang. At number 7, Manila's Finest. Technically, Manila's Finest ang isa sa pinakapulidong pelikula in the history of Philippine cinema. Palong-palo sa production design, sound, music, and especially the cinematography of Cannes Film Fest winner Raymond Red. So, ano ang problema sa Manila's Finest at number 7 lang ito sa aking listahan at 3rd best picture lang sa Metro Manila Film Fest Gabi ng Parangal at may kaambos pa? Yun nga, di ba, ang katay niya, yung Call Me Mother. Ang daming problema ng Manila's Finest. Ang dami-dami. Sobrang dami. Rated S ito para sa akin. S for sayang. Prestige project dapat ito. Obvious namang may budget. And I am sure ito ang may pinakamalaking budget sa lahat ng Film Fest entries. But balik tayo sa rated S. S as in sayang nga. Ang kwento nito, although fictionalized, ay kasama na sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo na ng City of Manila na ating kabisera. Sikat ang mga pulis Maynila noong araw, tinitingala. Sila nga ang Manila's Finest. Kasama sa hanay nila si Alfredo Lim, si Dirty Harry. Hindi si Dirty Harry Roque ha. Ang conflict dapat dito ay ang rivalry nila with the Metrocom. Pero naman, sa pelikula, para sila mga parlorista na nag-iismiran at nagpapatutsadahan. At ang pagkalahad ng kwento, parang buhok na never pang nakatikim ng suklay. Nag-umpisa noong 1969. Kung saan-saan nagpunta ang kwento, nagkaligaw-ligaw. Kahit siguro yung babae nagsasalita sa Waze, baka mag-resign sa kakulangan ng direksyon. Tapos, 1972 na pala. So, 1969 ang umpisa, tapos 1972 na. May presidential elections noong 1969. Yung Marcos versus Osmeña. Bakit wala yun? How could they have missed out on that? Mahalaga yan sa kasaysayan ng Pilipinas kasi doon na-re-elect si Ferdinand Marcos Sr. At mula doon ay ayaw na niyang bumitiw sa pwesto kaya nga nag-martial law. Manila's Finest, not fine. Not fine at all. And at number 6, Bar Boys After School. Di ba kapag school reunion, mas masaya kung parang class reunion lang, mas intimate. Mas marami catching up ang nagaganap. Pero kapag grand alumni homecoming na, magulo. May program pero wala naman nakikinig. Ito ang nangyari sa Bar Boys After School. Parang ganon.
Parang ayun, nag-reunion ang original batch ni na Rocco Nacino, Enzo Pineda, Carlo Aquino at Kian Cipriano. Ang kaso, dinagdagan ng bagong batch. Okay lang yung bagong batch actually. At least magagaling umarte lahat. Kaya lang, na-dilute ang kwento. Para kasing walang tiwala yung producer na kaya pang magdala ng pelikula ang old batch. Mas nagkaroon nga sila ng karakter. Perfect example si Kian Cipriano. Nag-iba na nga ng itsura pero mas humusay palalo bilang artista. At saka mas aliw pala talaga ang school life kesa sa real world. Dito sa sequel kasi, naging abogado na yung tatlo sa barkada. Pero mas masarap sana kung nag-focus na lang ulit sila doon sa apat na friends. As in, binuo talaga ang kwento nila after school. But the original Bar Boys, the original will remain a cult classic. At number 5, Call Me Mother. Ang ganda ng pagkakalatag ng kwento ni June Lana dito sa Call Me Mother. Inspired ito ng Ang Tatay Kong Nanay pero naging homage lang ito sa 1978 movie ni Dolphy. At kahit hindi ito 100% na comedy, entertaining pa din. No wonder, ito pa din ang top grosser sa 51st MMFF. Ang nagpanalo talaga sa Call Me Mother ay ang tambalan ni na Vice Ganda at Nadine Lustre. Marami nang nakapareha si Vice Ganda sa kanyang mga pelikula. Nandiyan si Ivana Alawi sa Partners in Crime noong 2022. Maganda si Ivana at may talent din, malakas ang screen presence, pero parang wala silang chemistry ni Vice. Iba itong kay Vice Ganda at Nadine Lustre at iba yung tandem nila. Nung araw, ang kapartner ni Dolphy ay si Panchito. Kung si Vice Ganda ang Dolphy ngayon, si Nadine Lustre ba ang kanyang Panchito? Napakaganda naman Panchito niyan. Basta para sa akin, may magic sila on screen kapag nagsama. Ang mahalaga sa pelikulang ito, kaya pala ni Vice Ganda na magbagong bihis, hindi yung puro slapstick. At dahil sa Call Me Mother, si Vice Ganda, Call Me Best Actor na. At number 4, Reconnect. Nakapagtataka na nangulelat sa takilya ang Reconnect. As we upload this video, wala pang 5 million ang kinikita nito sa box office. Tapos, dead pa sa manghurado. Ang totoo, Reconnect is one of the most entertaining entries sa Film Fest and I am not kidding. Ang bilis ng takbo, walang dull moment. Si Jade Castro ang director nito. Ang pinakamagandang obra niya ay yung Endo. Ito yung tungkol sa mga end of contract ng mga empleyado. Ang kwento ng Reconnect ay tungkol sa kung ano ang mangyayari sa mundo kapag nawala ang internet. Nakakatawa, lalo na si Gloria Diaz. Of course, hindi naman ganon kalalim ang pagtalakay ng direktor sa issue ng kung ano ang mangyayari in a world without the internet. Comedy kasi, magpapakaseryoso pa ba? Nangulelat na nga. But it is so unfair. Bakit ito ang huli sa takilya? Maayos naman ang pelikula. Now that the MMFF has been extended, hindi pa huli ang lahat. Pwede niyo pang habulin ang Reconnect. Ang totoo, Reconnect may yet be a cult classic kapag naipalabas ito sa Netflix o kaya naipalabas sa YouTube. Bakit? It's one of the best Christmas movies in local cinema. Parang may kurot sa puso. So, please, try to connect with Reconnect. At number 3, Love You So Bad. Underrated din ang Film Fest entry na ito. Bokya ito sa gabi ng parangal. Oh, I stand corrected. Nanalo pala ang mga bida nito na sina Bianca De Vera, Dustin Yu at Will Ashley ng pinaka-prestigious na parangal bilang Stars of the Night. Ang linis ng pagkakalatag ng Love You So Bad dahil tatlo lang ang naghahati sa screen time, dahil tatlo lang talaga ang lead characters, nabigyan sila ng kanya-kanyang background stories. Kaya ang klaro-klaro ng kwento. Nakatulong pa na napakahusay ng tatlong bida kahit ng mga bagito pa sila. Sablay ang opening scene ni Bianca De Vera pero bumawi siya the rest of the time. Tapos ang ganda-ganda pa ng mukha. Parang pinaghalong Ann Curtis at Sue Ramirez. Napakahusay din ang dalawang leading men niya.
the now reliable Will Ashley at si Dustin Yu. Kahit hindi kayo Gen Z, mai-enjoy nyo pa din ang movie dahil ang linis-linis ng kwento. Ang ganda ng cinematography, lalo na't may kutabato scenes ito na napaka-breathtaking ng mga tourist destinations. Natalo lamang ito sa best cinematography dahil wala namang pwede kumabog sa photography ni Raymond Red sa Manila's Finest. Ang Love You So Bad is the most kilig entry dito sa 51st Metro Manila Film Festival. May audience ito, mga estudyante. Sa mga bagets na nakarakit sa mga ninong ng Pasko, don't miss Love You So Bad. I swear it's not bad. Actually, it's good. Very, very good. At number 2, Anne-Marie. Ang maganda sa Anne-Marie ay hindi ito nangangaral. Basta nagdi-dispense lang ito ng legal advice tungkol sa annulment in the most fun way. Kung kayo ay may asawa na and legally married, bahala na kayo if you want to stay in a union that can still be saved or if you want to break free sa isang pagsasama na wala ng pag-asa. Yan ang mensahe ng Anne-Marie. Creativity ang panlaban ng Anne-Marie, which is why it gained critical acclaim. Tinrabaho talaga ang pagkasulat ng kwento at ang pagbuo nito para sa big screen. Ang medyo sabit lang dito ay yung hindi masyadong convincing yung change of heart ni Solen Yusuf kay Zanjo Marudo. Parang ang bilis-bilis, para lang nagluto siya ng instant noodles tapos okay na sila. But that is so minor. Sa dami ng magandang aspeto ng pelikulang ito, carry na yon. Isa ang Anne-Marie sa nagpasaya sa mga Pilipino nitong huling Pasko. Wow! And we've reached number 1. I agree with the choice of the judges. I'm perfect. Kahit may pagka-Disney ang approach sa paggawa ng pelikulang ito, hindi maitatanggi na ito ang pinakamagandang pelikula dito sa 51st Metro Manila Film Festival. Deserving ito ng Best Picture. Bakit ko sinabing may pagka-Disney? Tulad ng alam nating lahat, ito ay tungkol sa dalawang may Down syndrome na nagkaibigan. Parang perfect ang mundo nila in spite of their condition. Kasi may mga kaso ng Down syndrome na medyo mahirap i-handle. May mga madalas mag-tantrum. Nakikita naman natin yan. Pero mahalaga din na naipakita ng I'm perfect na ang mga may Down syndrome can also be functional and can be integrated into normal social life. Isang malaking eye-opener ang I'm Perfect at hindi naman ito preachy sa pagpapaliwanag ng kaso ng Down syndrome. Ang ganda din ng pagkasulat, ang pagkadirect at ang huhusay ng mga artista gumanap dito, led by Crystal Go na nagwaging Best Actress. Sa 51st Metro Manila Film Festival, ang I'm Perfect is really the best. It's not completely perfect, but near perfect. I hope you agree with our choices dito sa aming ranking from 8 to 1. But in case you didn't notice, wala naman talagang saksakan ng pangit na entry sa FilmFest 2025. Well, kahit yung Shake, Rattle, and Roll, well, except of course dun sa second episode. Manila's Finest has its own merits, pero puro technical. Above average yung mga technical qualities ng Manila's Finest. Kaya panlaban din yan sa dadating na award season. At the same time, wala din akong nakikitang magiging mga classic sa mga FilmFest entries ngayon. Tulad halimbawa, nung naalala nyo pa yung ganito kami noon, paano kayo ngayon, Insyang, Kisap Mata, Bona at Himala. But okay na din overall ang quality ng mga kasali sa FilmFest. Kaya naman dito sa Time to Talk, nakikiusap kami na baka naman pwede nyo pang suportahan ang Metro Manila Film Festival. Total, na-extend naman ito hanggang January 14. Hindi maaring mamatay ang Film Fest dahil kasama na ito sa Pinoy pop culture. Nakalakihan na natin, namulatan at dapat lang ipagpatuloy hanggang sa susunod na mga henerasyon.